Itatry muna pala natin yung mga street food dito sa Fusion Alley mga guys. Nakakaiba nga yung mga pagkain dito. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo muna ako mag food trip at magbigay nga ng honest review sa mga natikman kong pagkain dito. Dumayo pala ako ngayon sa Sampaloc, Manila mga guys. Dito may yen cheese. Na heto nga yung parang pancake na may cheese sa loob. Nakapag hinati mo nga, sumasama yung cheese. Na eto, bumili ako ng isang piraso na nasa 100 pesos yung yen cheese. Natinry ko din siya kung sumasama ba yung cheese. May mga live audience pala ako dito mga guys habang nagpo-food trip. Kaya feeling ko tuloy may ginagawa akong tricks dito. Masarap yung yen ko. Para rin siyang hotcake na may maraming cheese sa loob. Gustuhan ko naman mga guys. Kaya 8/10 sa akin to. Na next naman yung enoki mushroom. Na eto mga guys, ang bango neto. Kaya umorder din ako ng isa. 20 pesos, 3 piraso na. Masarap din to mga guys. Nga lang di pa yata siya masyadong luto. Kaya 8/10. Na mukha rin masarap tong fried shrimp at saka fried salmon. Kaya naman umorderan ako neto mga guys. Kasi panalo daw yung sauce nito. Na Thai sauce nga daw yung nilagay ni na ate. Kaya naman medyo manghang daw talaga siya. Pero yung anghang mga guys, nalalaban talaga. Pero yung maganda dito, natatanggal din yung anghang ilang minuto lang. Kaya next na tayo, itong fried salmon naman. Na mas nagustuhan ko nga to kaysa dun sa shrimp. Masarap naman yung shrimp. Pero mas nagustuhan ko talaga tong salmon mga guys. Kaya nga nilibre lang sa pala dito yung iniihaw. Nanalimutan ko kung anong tawag dyan. Squid ba to? Basta ito nga yung sinasawsaw sa maraming sibuyas. Ang sarap nito mga guys, lasang sibuyas. De legit masarap siya. Nagustuhan ko to kaya 10/10. Ang cute din ang naka-display dito. Nakakala ko nung una laruan. Na para kasi siyang karakter dun sa Pokemon. Pero di yan laruan. Kasi nilalagay nila ng toppings yan dito sa juice. Ang cute no? Na nasa 100 pesos lang to. Ay pwede mo na nga itong matikman. Sarap mga guys, nakaka-refresh. Na para rin siyang milk na may flavor nga na blue lemonade. Na perfect din yung topping sa taas. Kasi para lang din siyang jelly ace. Na gusto nga rin daw matry to ni Shizuka. Kaya sabi ko hati na lang kami. Na may nabili din pala akong cube tofu dito mga guys. Na eto unang tingin pa lang nagustuhan ko na. Favorite ko din kasi yung tokwa. Kaya naman kahit busog na ako mga guys, uubusin ko pa rin to kasi masarap siya. 10 lang. Na next naman mga guys, eto matagal na lumalabas sa newsfeed ko. Etong bell pepper nga na may cream cheese. Na may kasamang cheese curls. Masarap pala to. At ngayon ko lang nalaman. Akala ko kasi nung una mga guys manghang siya. Pero okay naman pala. Baka pag uwi ko gagawin ko na lang to. Man itong Xiaolong Bao. Kasi chocolate daw to. Kaya naman kahit ayoko nang kumain, sasabay na rin natin sa pag-taste test kasi mukha rin siyang masarap. Ang dami nga chocolate sa loob. Totoo talaga matsokolate. Kaso parang medyo natamisan ako. Wow, chawat nakadalawa ka, natamisan ka. Itatry muna pala natin yung mga street food nila dito sa Korea mga guys. Grabe. Sobrang sarap pala ng mga street food nila dito. Halos kakaiba to sa atin. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo muna akong itry yung mga street food nila dito sa Korea. Pumunta pala ako ngayon sa Myeongdong mga guys. Kasi andito nga yung market nila. O yung bang mga nagtitinda ng street food. Na marami kasi nagsabi sa akin na bago daw ako umuwi, try ko daw yung street food nila dito. Na etong egg bread nga yung una naming nakita. Na grabe mga guys. Mukha nga masarap tong tinapay. Kaya naka-curious na din ako mga guys kung ano tong lasa. Na nasa 2,000 won lang to. O sa peso mga guys, nasa 83 pesos. Kaya naman tara, i-taste test na natin to mga guys. Nasa unang kagat pala, malalasahan mo talaga yung iklog. Pero para lang siyang pancake. O kaya naman waffle, na may flavor nga na iklog. May nakita din pala ako ditong lobster with cheese. Nakaso nga lang medyo pricey siya. Baka kapag tinry ko to mga guys, naubos yung budget ko dito sa street food. May nakita rin pala ako ditong tinapay na isda. Sa loob niyan mga guys may cheese. Kaso nga lang pangalawang tindahan ko pa nga lang to na napupuntahan. O wala na yata yung pera ko mga guys. Pero ang dami kasing bulsa nitong jacket. Di ko tuloy alam kung saan nakalagay yung 1 million. Chot! Nasa 4,000 won pala yung isang isda. Siguro sa peso, nasa 160 to mga guys. Na medyo pricey siya ng konti. Pero sabi nga, di ba kapag nasa ibang bansa ka, wag ka daw mag-compute. Kaya pag uwi ko na lang siguro sa Pinas, mamumblema mga guys. Ang ganda nga ng pagkakagawa ng isdang to. Na medyo mainit-init pa. Kaya naman i-taste test na natin. Masarap naman din to mga guys. Pero pag kinain mo nga to, mas malalasahan mo talaga yung cheese. Nakakala ko kasi nung una mga guys, lasa siyang tilapia. Chot!
Hati magkapatid na nga lang kami dito sa isda mga guys. Kasi medyo malaki din naman yung tinapay. Naangkit din ng mga fresh fruit nila dito. Hindi nga lang ako sigurado mga guys kung ano ba yung mga to. Kaya next na tayo. Dito naman tayo sa churros. Na ito, favorite ko to. Sobrang bait pa nga nagtitinda. Sobrang bait mga guys. Parang ayaw niya akong pagbayarin. May kasama na rin pala tang cream. Na ito mga guys, para lang yung palaman ng Oreo. Na ang sarap din neto mga guys. Mukhang gusto ko yata bumili ng 3 Pero solid, masarap talaga siya. Natutuwa pa nga sa akin nagtitinda sa reaction ko mga guys. May garlic bread din dito. Neto mga guys, ice cream yummy yata to. Dumiretso nga ako dito sa pinagpipilahan. Neto talaga madalas ko tong makita na kinakain ng mga Koreano. Na yung mga fish cake, tteokbokki. Alam ko sa atin mga guys, marami na rin nagtitinda ng ganito. Kaya naman itatry ko muna yung fish cake nila dito mga guys. Ay, spicy na nga rin pala yung pinili ko. Kasi parang nga meron siyang flavor. Nasarap din ang fish cake nila dito. Pero parang parehas lang din naman yung fish cake na nagtitinda sa atin mga guys. Ayun nga lang, mukhang mas manghang nga yung sauce nila dito. Nakita ko nga itong takoyaki. Kaya napastop over muna ako dito mga guys. Na kahit nauuhaw na ako. Kasi baka mamaya di ko pa ito makita. Itatry nga muna natin yung mga street food nila dito sa Hong Kong mga guys. Na first time nga natin ito matitikman. Na grabe mo mga guys, sobrang laki nitong talaba. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo muna siguro ako mag food trip dito sa Hong Kong. Nagpababa nga ako dito sa Temple Street mga guys. Nandito daw kasi yung mga nagtitinda ng mga street food. Na alam nyo naman kung saan masarap, doon tayo pupunta no. Dahil nagugutom ako mga guys, kaya sakto kakain tayo. Na alam nyo pala, nagugulat ako dito. Kasi may mga followers pala tayo dito sa Hong Kong. Na dami rin nagme-message sa inyo. Na di ko alam kung paano ko kayo kikitain. Basta pakalat-karat lang ako dito sa Central. Nasabi ko nga sa mga kababayan dito, magpo-food trip muna ako. Na sana kasya tong 100 na mga guys. Chot. Dahil ito nga sa mga pinagpipilaan dito sa market. Kaya nakipila na rin ako kasi mukhang naman ding masarap. Na medyo malaki din pala yung waffle kapag naluto na. Na yung in-order ko nga mga guys ay egg tart waffle. Kaya expect natin dito may hotdog to sa loob. Chot. Nasa 35 din siya. Nakakaiba nga yung itsura ng waffle nila dito. Na medyo malambot siya pa ka guys. Pero parang hindi ko masyadong malasahan yung egg tart. Kaya nakailang kagat pa ako. Nasa gitna pala siya. Na masarap naman siya mga guys, pero kung i-rate ko to, siguro mabibigyan ko ng 8/10. Kaya next na tayo mga guys. Na may nakita rin pala ako dito. Nakakala ko nga nung una Betamax, pero black tofu pala yung tawag. Nasarap sana tong chicken part ng mga guys, kaso walang isaw. Na may hipon din, meron ding pusit. Na eto may display po na mukha siyang masarap mga guys. Kaya sabi ko dyan, 1 pusit ay 1 squid pala. Ako mga guys, napakahirap mag-English dito. Nagustuhin ko man mag-English voice over mga guys. Baka matawa lang kayo dyan. Kaya sabi ko, no spicy. No. Shout out ulit sa mga kababayan natin dyan. Ang dami nga kumakain dito mga guys. At ang dami rin bumibili nitong pusi. Kaya naman excited na rin ako ma-taste test to. Lalo na may nilagay pang mekos-mekos. Sobrang bango nga mga guys. Nakakatakam yung amoy. Na nasa 40 to mga guys. Pero hindi siya peso. Siguro kung convert natin dito, nasa 290 pesos siya. Sobrang malasa nga itong pusi. Medyo malambot din. Nagustuhan ko siya. Nabitin ako kaso medyo mahal. Kaya next na tayo mga guys. Pero 100/10 sa akin yung pusi. Na may nakita rin pala akong umuusok na dumplings dito. Kaya umorder din ako kasi favorite ko rin yung mga dumplings. Oh my God! Rich boy! Rich boy daw mga guys. Di niya alam, last money ko na lang yun. Ang sarap talaga ng dumpling. Mukhang nagutom yata ako yun mga guys habang nagpo-voice over 10/10 sa akin to. May nadaanan din pala kami dito mga guys, tingnan nyo. Hindi ako sigurado ako nung pangalan niya. Pero mukha siyang masarap. Para bang ito yata yung Opiano de Raymond Chot. Matcha flavor pala yung in-order ko na may kasamang duck. Na ang cute mga guys. Nakaso naalala ko di pala ako